Naisip ni Guli na napakahusay ng elemental control ni Tang. Natanong niya ang sarili kung magagawa pa rin ba ni Tang na kontrolin ang kanyang kapangyarihan kapag ginamit niya ang time freeze. Samantala, naalala ni Wu Bangji ang huling laban nila ni Guli, kung saan labis siyang nahirapan dahil ang kakayahan nito ay ginugulo ang kanyang elemental control. Hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang gagawin ni Tang sa ganitong sitwasyon. Sinabi ni Tang na maaari na silang magsimula. Dahil pareho ng handa ang magkabilang panig, inanunsyo ni Guanglong ang pagsisimula ng laban. Agad na lumusab si Tang at sabay bitaw ng wind blades, habang ginamit naman ni Guli ang kanyang time control ability. Biglang naramdaman ni Tang ang paghinto ng oras, hindi lamang ang kanyang paghinga, tibok ng puso, at daloy ng dugo, kundi pati na rin ang mga wind blades na kanyang pinakawalan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nawala ang epekto ng time freeze, at muling nakagalaw si Tang. Mabilis siyang tumira muli ng mga wind blades. Napansin ni Guli na tina-target ni Tang ang mga naunang wind blades upang magsanib ang mga ito at lalong bumilis at lumakas. Kasunod nito, muling nagpalipad si Tang ng dalawa pang wind blades, habang kontrolado naman niya ang dalawa pa sa likuran ni Guli. Kalmado lamang si Guli habang sinusuri ang sitwasyon. Ginamit niya ang double control, dahilan upang muling tumigil ang oras. Sinamantala niya ang pagkakataon upang makalapit kay Tang. Unti-unti niyang isinara ang distansya nilang dalawa. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, nakarecover sandali si Tang at tumalon pa atras. Sa mismong sandaling iyon, ginamit muli ni Guli ang time freeze ability. Nabigla si Tang, hindi niya akalaing kaya ni Guli ang triple control. Direkta siyang sinugod ni Guli at binigyan ng isang malakas na headbutt sa sikmura, ngunit sa mga oras na iyon, naramdaman niyang may kakaiba, parang inaabsorb ang kanyang kapangyarihan. Pareho silang tumilapon sa lupa. Hindi makapaniwala ang mga estudyante sa nasaksihan nila. Sinabi ni Cheng na pareho silang tumalsik, kahit halatang si Guli ang umatake at mas malayo pa ang itinilapon ni Guli. Agad bumangon si Tang, samantalang si Guli ay nanginginig at pilit na tumatayo. Paglingon ni Guli, nakita niyang tuluyan nang nakarecover si Tang at kasalukuyang inihahanda ang Heavenly Wind Blade. Nagulat si Guli, maging ang mga guro, dahil tila walang natamong pinsala si Tang. Naisip ni Guanglong na walang mali sa atake ni Guli, ngunit hindi niya maipaliwanag kung paano iyon napigilan ni Tang kahit direktang tumama sa kanya. Tinanong niya ang sarili, ano nga ba talaga ang ginawa ni Tang? Dito ipinakita ang katotohanan, bago pa man tumama ang atake ni Guli, ginamit ni Tang ang kanyang Mysterious Heaven skill, kasabay ng isang pamamaraan mula sa kanyang nakaraang buhay, ang Tang Sect Absolute Art, Control ang Crane, Catching Dragon, upang direktang i-absorb ang kapangyarihan ni Guli. Pagkatapos, ginamit niya ang Crane Control Power upang ihagis ito palayo. Tuluyang tinanggap ni Guli ang kanyang pagkatalo at inanunsyo ito. Samantala, labis na natuwa si Tang sa bagong bloodline na kanyang nakuha. Dahil dito, muli niyang naramdaman ang kaunting bakas ng kapangyarihan mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, naisip ni Tang ang malalim na katotohanan ng oras, at ito ang pinakamisteryosong bagay na umiiral sa mundo. Batid niyang kapag ang second level ng time bloodline ay nagbago at napagsama niya, siguradong matutulungan siya nitong malagpasan ang batas ng mundong ito. Dagdag pa niya ay tila ang mundong ito ay konektado sa mga matataas na uri ng bloodline kagaya ng kay Dubai. Pagkatapos ng kanilang combat class, muling pumunta si Tang sa mission hall para ipaalam kay Wu Bangji na pinayagan na siya ni Mayor Zhang na kumuha ng ibang misyon, nagtanong siya kung anong misyon ang pwedeng kumita ng malaki. Ipinaalam ni Wu Bangji na ang pag-hunting ng demonic beast ang may pinakamaraming kita dahil ang buong katawan nito ay pwedeng ibenta, kagaya na lamang ng winged tiger monster beast na nakatira sa Kerry Mountain Range, magkakaroon siya ng 11 coins kapag nagtagumpay siya sa paghunting. Natuwa si Tang at sinabing yun ang misyon na kanyang kukunin. Nabigla si Dubai at Wu Bangji sa narinig. Sinabi ni Wu Bangji na hindi niya ito pwedeng kunin dahil masyadong delikado, ngunit ipinaalam ni Tang na hindi siya aalis mag-isa. Ginaya niya si Wu Bangji na gawin nila ng magkasama at pwede rin silang magdala ng iba pang mga estudyante. Nagtanong si Wu Bangji kung papayagan ba sila ng mga guro. Sumagot si Tang na ipaubaya na sa kanya dahil gagawa siya ng paraan para kumbinsihin ang mga ito.
Pagkatapos ay pumunta si Tang sa bahay ng guro na si Mo Engking, magalang siyang bumati at sinabing meron siyang ideya tungkol sa combat class na nais niyang pag-usapan nilang dalawa. Sa loob ng bahay ay sinabi ni Tang na sa tingin niya ay merong problema sa kanilang combat class dahil hindi ito praktikal para sa pagsasanay. Ipinaliwanag niyang ang tunay na actual combat ay madalas nakaharap ang buhay at kamatayan at doon lamang sa panahong iyon ang tunay na potensyal ng isang tao ay kusang lalabas. Ikwinento niya na dati ay nakipaglaban siya sa isang wind wolf at sa oras na yun ang pag-unawa niya sa wind element ay lumalim. Humanga si Mo Engking sa nalaman na sa pamamagitan ng pagtaya ng buhay lumawak ang pag-unawa ni Tang sa elemento. Sinabi ni Tang na tingin niya ay dapat na hayaan ang mga estudyante na gumawa ng team para mag-hunting ng mga demonic beast. Iminungkahi rin niyang ang mga guro ay magbabantay ng pasikreto at tutulong lamang kapag masyado ng seryoso ang sitwasyon. Dagdag pa niya ay hayaan munang maramdaman ng mga estudyante ang takot habang kaharap ang malakas na kalaban. Napaisip si Mo Engking sa ideya ni Tang, ngunit bigla ulit nagsalita si Tang na parang dula, na ang mga itinanim na bulaklak ay hindi kayang mabuhay kapag may dumating na malakas na hangin, at dahil doon kung gusto nilang ipaglaban ang kanilang tirahan kailangan nilang mas magsumikap. Nabigla si Mo Engking sa narinig, sinabi niya kay Tang na ilarawan niya ang kanyang plano. Pagkatapos ng pag-uusap ay nagpaalam si Tang at sinabi naman ni Mo Engking na pag-uusapan muna nila ni Guanlong ang kanyang mungkahi, at sasabihin niya ang sagot kinabukasan. Pagkaalis ni Tang ay agad naalala ni Mo Engking ang mga sinabi nito. Sang-ayon siya dahil alam niyang kapag walang delikadong misyon ay hindi uunlad ang mga bata. Samantala, pagsapit ng gabi, nag-meditate si Tang at iniisip niya na ang pwede lamang niyang palitan na bloodline ay ang heavy armor technique, kapalit ng lugar para sa time bloodline. Ipinagpatuloy niya ang pag-i-embed at sa oras ng maging matagumpay ang proseso, may gintong liwanag na lumabas sa pinakamalalim na spiritual sea ni Tang, ang lahat sa paligid nito ay tumigil. Isang kakaiba at malinaw na pag-unawa ang pumasok sa kanyang isipan, ito ang malalim na katotohanan ng oras. Naisip niya na hindi tumaas ang kanyang cultivation level, pati na rin ang lakas ng kanyang katawan. Ngunit sa kabila nito, may kakaiba siyang nararamdaman. Habang ipinagpapatuloy niya ang pagme-meditate, bigla niyang napansin na ang pagpigil ng mundong ito sa kanya ay tuluyan ng nawala. Parang bigla na lamang siyang tinanggap ng batas ng mundong ito. Bahagya siyang nagulat, ngunit mas nanag ang tuwa, dahil hindi na siya hinahadlangan ng mundong ito. Alam niyang kaya na niyang mag-absorb ng essence chi, at dahil dito ay mas bibilis ang kanyang paglakas. Pagsapit ng umaga, agad na ibinalita ni Mo Engking ang desisyon nila tungkol sa suhestyon ni Tang. Ipinaalam niya na pumayag ang akademya sa kanilang mungkahi at pinahihintulutan silang bumuo ng sariling grupo para sa actual combat. Gayunman, kinakailangan nilang panatilihing lihim ito mula sa ibang estudyante. Tinanong ni Wu Bangji kung sino ang pipiliin ni Tang para bumuo ng grupo. Sumagot si Tang na sila ni Gu Li, Cheng, at Dubai, 5 katao lahat. Nabigla si Wu Bangji sa narinig niya. Muli siyang nagtanong kung kaya ba nilang 5 ang 7th rank winged tiger. Ipinaliwanag ni Wu Bangji na nauunawaan niya kung bakit mas kaunting miyembro ang mas mainam, mas madaling bantayan at hindi malilito ang mga guro. Ngunit nagdalawang isip siya kung bakit isasama nila si Dubai. Sinabi ni Tang na mahalaga rin ang swerte, at swerte si Dubai. Napabuntong hininga si Wu Bangji at sinabing naiintindihan niya, ngunit ang tanong ay kung papayag ba sila. Sagot ni Tang, ako na ang bahala. Kukumbinsihin ko sila. Unang hinanap ni Tang si Dubai at inaya itong sumama. Sinabi niya kay Dubai na kailangan siya ng grupo dahil may talento at may mahusay itong kakayahan. Kumislap agad ang mga mata ni Dubai sa matatamis na papuri ni Tang, at agad siyang pumayag. Sunod namang pinuntahan ni Tang si Cheng. Ipinaalam niyang may plano silang hunting mission ni Wu Bangji. Dahil alam niya ang pagtingin ni Cheng kay Wu Bangji, sinabi ni Tang na siya'y inutusan mismo ni Wu Bangji upang ayain si Cheng sa kanilang grupo. Hindi na nagdalawang isip si Cheng at pumayag kaagad. Huli niyang pinuntahan si Gu Li. Inabot niya rito ang isang coin at ipinaliwanag ang detalye ng kanilang misyon. Bilang paunang gantimpala, maaari na muna itong tanggapin ni Gu Li. Sa kanya ipinaalam na maaari niya itong turuan ng paraan upang matalo si Zhang Zebon pagkatapos ng kanilang misyon. At kung sakaling hindi gumana ang paraan niya, magiging pag-aari na ni Gu Li ang coin. Nabigla si Gu Li sa narinig.
Tinanong niya kung talagang may paraan si Tang upang tulungan siyang talunin si Zhang Zeban. Ipinaalala ni Tang ang unang combat class nila. Tinanong niya si Guli kung may kahit isa ba sa kanila ang naniwalang magiging patas ang laban nila ni Wu Bangji noon. Pagkatapos ay sinabi niyang magtiwala ito sa kanya. Dahil dito ay pumayag si Guli, at napangiti si Tang dahil kumpleto na ang kanilang grupo. Pagkatapos ay nagtungo sila sa mga guro upang ipaalam ang misyon na nais nilang kunin. Nabigla si Mo Engking nang malaman niyang ang pakay nila ay hunting mission laban sa Winged Tiger. Napataas ang boses niya at tinanong kung nahihibang ba sila. Sumagot si Tang na dahil malakas ang kalaban, mas mararamdaman nila ang pressure at mas mahahasa ang kanilang sarili. Isa pa, naroon naman ang mga guro upang protektahan sila kung kinakailangan. Tinanong ni Mo Engking kung alam ba talaga ni Tang kung gaano kalakas ang Winged Tiger, at kung pumayag ba ang kanyang mga kagrupo. Ngumiti lamang si Tang at sinabing hindi niya ipinaalam kung anong klaseng demonic beast ang kanilang ihahan. Nagsalita si Guanglong at sinabing maganda ang pagkakaroon ng katapangan, ngunit ang labis na katapangan ay nagiging kamangmangan. Tinanong pa niya si Tang kung nalilimutan na nito ang takot sa kamatayan. Ngunit bago pa makasagot si Tang, biglang sumingit si Mayor Zhang. Sinabi niyang hayaan nila ang mga bata, sang-ayon siya sa sinabi ni Tang. Ayon kay Mayor Zhang, kailangan ng mga estudyante na maramdaman ang tunay na pressure upang umunlad. Idinagdag pa niya na dahil sa sobrang pagprotekta nila sa mga bata, tumitigil ang pag-asenso ng mga ito. Nagulat si Guanglong at tila may sasabihin, ngunit muling nagsalita si Mayor Zhang. Sinabi niyang kung talagang nag-aalala sila, siya mismo ang sasama upang tiyaking ligtas ang grupo. Dagdag pa niya, ang mga bata ang kinabukasan ng kanilang organisasyon, kaya dapat ay mabigyan sila ng tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Tumahimik sina Guanglong at Mo Engking, halatang sang-ayon na rin sa sinabi niya. Pagkatapos ay lumingon si Mayor Zhang kay Tang at hiniling na ay lahad ang detalye ng misyon. Ipinaliwanag ni Tang na 5 silang kukuha ng misyon, at kinabukasan na sila aalis. Pumayag si Mayor Zhang at sinabing maaari na silang umalis. Naiwan ang 3 guro sa silid. Napabuntong hininga si Guanglong at sinabing tila masyadong pinapaboran ni Mayor Zhang si Tang. Ngunit sumagot si Mayor Zhang na handa niyang akuan ang buong responsibilidad kung sakaling may mangyaring masama. Kinabukasan, nanlamig si Guanglong nang mapansin na wala sa klase sina Guli, Cheng, at Dubai. Tinanong niya ang sarili kung isinama ba talaga ni Tang ang buong grupo. Naisip niya na kung may masamang mangyari sa 3 iyon, na pawang napakahalaga sa organisasyon, baka tuluyang buwagin ng organisasyon ang kanilang akademya. Samantala, kasalukuyang naglalakbay ang 5 patungo sa kanilang misyon. Napabuntong hininga si Wu Bangji habang naglalakad, iniisip kung ano ang magiging reaksyon ng guro na si Guanglong kapag nadiskubre nitong wala ang 3 sa klase. Aminado siyang hindi rin siya papayag sumama sa misyon kung hindi lang sa pangako ni Tang. Masiglang nagtanong si Dubai kung ano ang demonic beast na kanilang ihahan. Ngumiti si Tang at sinabing malalaman nila pagdating sa destinasyon. Sa ngayon, mas mabuti raw na pag-usapan nila ang strategy habang naglalakad. Tinanong ni Wu Bangji kung ano ang plano. Ipinaliwanag ni Tang na sa oras na may makasalubong silang halimaw, si Wu Bangji ang magiging pangunahing taga-atake. Si Guli ang baalang magpabagal sa galaw ng mga ito gamit ang kanyang ability, habang si Cheng naman ang scout at tagakuha ng atensyon. Nagtanong si Dubai kung ano naman ang gagawin niya. Sagot ni Tang, gamitin ang kanyang ability para bigyan ng kamalasan ang mga halimaw, at swerte sa kanyang mga kasama sa tuwing lalaban sila. Pagkalipas ng ilang oras, tumigil sila upang magpahinga. Sabi ni Dubai, narinig daw niya noon na kapag naglalakbay ang mga miyembro ng Heavenly Fox Clan, lagi silang pinuprotektahan ng gwardiya, pero ngayon ay iba ang nangyayari. Pinagsabihan siya ni Cheng na kung hindi siya makakasabay sa kanila ay siguradong iiwanan siyang mag-isa at tiyak na magiging pagkain siya ng mga halimaw. Tinanong ni Dubai si Cheng kung bakit parang lagi siyang pinapagalitan nito, dahil ba nag-aalala ito sa kanya. Sumabat si Guli at sinabing masyado nang madaldal si Dubai, kaya ibig sabihin ay nakarecover na ito ng stamina. Nagsumbong si Dubai kay Wu Bangji, pero malamig siyang sinabihan nito na tumahimik. Nasa loob na raw sila ng aktibong zone, at anumang sandali ay maaaring may umatake. Napansin ni Tang na kinukusot ni Dubai ang kanyang mata,
kaya tinanong niya kung ano ang problema. Sinabi ni Dubai na bigla raw itong nangati. Na-alerto si Tang, isang masamang senyales iyon. Agad siyang sumigaw at inutusan ang lahat na maghanda. Sa isang iglap, biglang may tumusok na matulis na bagay mula sa ilalim ng lupa, diretso sa direksyon ni Guli. Mabilis na nagcast si Wu Bangji ng Ice Shield, at nasangga ang atake. Isang malaking halimaw ang lumitaw mula sa lupa, isang earthen lizard, rank 5 na demonic beast. Mabilis na ginamit ni Guli ang kanyang time control para pabagalin ang paggalaw nito. Sumunod si Wu Bangji, nagpaulan ng ice shards. Si Tang naman ay agad na umatake gamit ang tornado breeze, sapat para iangat ang halimaw sa ere. Habang nakalutang ito, muling ginamit ni Guli ang kanyang ability, at sinabayan ni Wu Bangji ng ice mist para tuluyang gawing yelo ang katawan ng lizard. Bilang panapos, ginamit ni Tang ang 100 crane frost. Sunod-sunod na wind blades ang tumama sa halimaw, hanggang sa tuluyan itong mamatay. Napamulagat ang tatlo, hindi sila makapaniwalang kaya pala nilang pabagsakin ang isang rank 5 na earthen lizard ng ganoon kabilis. Nagdiwang ang grupo sa unang tagumpay nila. Pinuri ni Guli si Tang dahil sa mahalagang papel nito sa laban. Ngunit sagot ni Tang, si Dubai ang dapat purihin, kung hindi dahil sa kanya, baka hindi sila nakahanda. Nalito si Cheng at tinanong kung bakit si Dubai, at mismong si Dubai ay hindi rin alam kung ano ang nagawa niya. Ipinaliwanag ni Tang na si Dubai ang nakadiscover ng paparating na kalaban. Kung hindi dahil sa senyales na iyon, siguradong nasugatan sila ng malubha sa surprise attack. Sumang-ayon si Guli, kung wala iyon, hindi siya agad nakapag-react. Idinagdag ni Tang na pantay-pantay nilang hahatiin ang kikitain nila sa misyon pagbalik nila. Sabi naman ni Wu Bangji, ang earthen lizard ay nagkakahalaga ng ilang elemental coins. Dahil dito ay halos magtatalon sa tuwa si Dubai, pakiramdam niya'y bigla siyang yumaman. Inutusan ni Wu Bangji si Cheng na ituloy ang pagbabantay, at agad itong sumunod. Pagkatapos kolektahin ang dugo ng demonic beast, inilagay ni Wu Bangji ang lahat ng bahagi nito sa isang storage bracelet. Matapos ang maikling pahinga, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Sa di kalayuan, nakamasid si Mayor Zhang, nagtataka sa tunay na kakayahan ni Tang pagdating sa actual combat. Pagsapit ng gabi, muling nagpahinga ang grupo. Nagpalitan sila Wu Bangji, Tang, at Guli sa pagbabantay habang tulog ang dalawa. Dahil wala silang ginagawa, pinaalalahanan ni Wu Bangji si Tang na ipakita na ang teknik na ipinangako nito. Narinig iyon ni Guli at napailing, hindi niya inakalang siya pa mismo ang hihingi ng gabay kay Tang. Ipinaliwanag ni Tang na ang icicle pick ay ibang-iba sa wind blade, dahil ang icicle ay solid, at ang pinakamalaking katangian nito ay ang penetration. Kung makultiba ito sa sukdulan, maaari pa itong i-compress para maging ice needles. Naunawaan ni Wu Bangji ang punto, isang aspeto iyon ng ice. Ngunit para sa kanya, ang isa pang aspeto ng ice ay bilis. Tama raw iyon, sagot ni Tang. At iyon mismo ang ituturo niya, kung paano pabilisin ang icicles. Humiling si Wu Bangji na ipakita iyon agad. Gumawa siya ng isang icicle pick at iniabot kay Tang. Pumikit si Tang at nag-concentrate. Dahan-dahan niyang iniipon ang enerhiya para sa pag-atake. Masusi naman siyang inaabangan ni Guli at Wu Bangji. At sa isang iglap, mabilis na inihagis ni Tang ang icicle. Nagulat ang dalawa, ang icicle ay biglang naglaho sa paningin. Mas lalo silang nabigla nang marinig ang malakas na crack sa malayong bato. Tumama doon ang icicle, at may iniwang malalim na pinsala. Hindi makapaniwala si Wu Bangji na ang simpleng icicle ay kayang gumawa ng ganoon. Ipinaliwanag ni Tang na sa long-range attacks, dapat maabot ang tatlong elemento, essence, chi, at spirit, para hindi na makaiwas ang kalaban. Mabilis, tumpak, at halos imposibleng basahin. Hindi maitago ni Wu Bangji ang paghanga. Masaya niyang sinabi na magsasanay siya agad ngayong gabi. Nangako si Tang na ibibigay niya ang buong detalye ng teknik. Si Guli naman ay tahimik na humanga. Iba talaga ang pananaw ni Tang. Nagsanay si Wu Bangji hanggang hating gabi. Kinabukasan, naglakad ulit sila. Sa bawat halimaw na nakakasalubong nila, lalong sumasabay ang kanilang teamwork. 6 na demonic beasts ang na-harvest nila sa araw na iyon. Pagdating ng gabi, nagpahinga muli ang grupo. Ngayon, si Guli naman ang humingi ng payo kay Tang.
Sinabi ni Tang na napakalakas ng time ability ni Gu Li, at mayroon pang mas epektibong paraan para ito ay mapaunlad. Kumpara sa ibang divine monster transformations, ang time change ay nangangailangan ng mas mataas na spirit strength. Nagulat si Gu Li, pati ang mga guro ay walang maibigay na malinaw na solusyon tungkol dito, ngunit si Tang ay parang alam ang lahat. Ipinaliwanag ni Tang na kung gustong palakasin ni Gu Li ang kanyang time ability, kailangan niyang dagdagan ang lakas ng kanyang spirit. At ang pinakamabisang paraan, gamitin ito hanggang sa maubos, at sa tuwing na-recover ito, unti-unti itong lumalakas. Sinabi rin ni Tang kay Dubai na subukan ang parehong paraan. Nagpasalamat si Gu Li sa impormasyon. Sabi ni Tang, iyon din ang paraan na ginagamit niya. Pagkatapos ay sinabi ni Tang kay Gu Li na tuturuan niya ito ng paraan para talunin si Zhang Zeban, na ikinagulantang ni Gu Li. Kumuha si Tang ng bato at tinali ito sa lubad. Sinabi niya sa lahat na umatras. Pinayuhan niya si Gu Li na obserbahan ang bawat galaw niya. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.